Madalas din ba mangyari ito sa inyo guys? Gulo-gulo ang mga yarn? Well, I have tips for you. Very simple. At pwede kang gumamit ng kahit anong cardboard. All you need is scissors and a cardboard. Ganito yung ginamit ko kasi ganito yung available dito sa amin. So, tingin mo lang siya ng ganyan. Kahit anong size na gusto mo, be. Ganito lang yung size na ginawa ko guys kasi para lang ito sa mga maliliit lang na tira-tirang yarns ko. Bale, less than 2 inches lang yung aking kinat. Ganito lang mga be. Tapos lalagyan ko siya ng konting cut sa part na yan. Kasi dyan ko isasabit yung yarn. Makikita nyo mamaya kung anong gamit yan. At ito na nga guys, yung aking mga nagunting. Ito din yung aking finished product. Yan yung ginawa ko kanina. So, ganyan yung ating gagawin sa ating mga scrap yarns. May iwasan ang pagiging makalat ang yarns at hindi sila magkakabuhol-buhol. So, ano pang ginagawa nyo mga bebe? So, start na ang ating pag-handwind sa ating mga scrap yarns. So, ito kasi guys, mahirap na siyang i-wind kasi maliliit lang. So, ganito ko siya in-start. Medyo mahaba yung nilagay ko dito guys kasi hindi pantay-pantay yung aking yarn. Tinamad na akong maggunti. Bali, ganyan lang. Ikot-ikot mo lang siya. Kesa naman bibilin pa natin itong cardboard na to. Diba? Minsan, mas mainam din na mag-DIY na lang tayo ng mga lagay ng ating mga yarns. Para naman malinis tignan. At run! Ito na nga guys, ang ating finished product. So, ganyan siya guys. Mas malinis tignan. Hindi bubuhol-buhol yung mga tira-tirang yarn. Usually, itong mga tira-tira kong yarns, pinang-design ko din yan sa aking mga next project. Lang guys, bye!